muli ay tayo nagtipon-tipon upang magana na sa kanya salita ngayong Biyernes ng gabi. At salamat sa Diyos, tayo ay muling makakapakinig ng mga mensahe na ihatid niya po para sa bawat isa sa ating ngayong gabi. At salamat din po sa Diyos na muli ay ginamit niya po ang inyong lingkod upang makapagbahagi na kahit kaunting mensahe na ihatid sa atin ng ating Diyos. So, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay may pamagat na huwag kang matakot pagkat ako ay sumasa inyo. So, very typical na ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol sa paggabay at pag-alalay ng ating Diyos para hindi tayo matakot sa ating buhay. So, ang ating batayan talata na pag-uusapan natin ay nakasulat po sa Isaiah 41:10. Ganito po ang sinasabi, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala dahil ako ang Diyos mo. Patibayin kita, oo, tutulungan kita, talagang alalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay. So, pinapatunayan po dito na sinasabi ng Isaiah 41:10 na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa kahit anumang pagsubok na ating pagdadaanan, sa kahit anumang problema na ating haharapin. Sinasabi nga po dito na huwag tayo matakot. Ano po ba ibig sabihin ng nabasa nating talata? Sabi po dito, tiniyak ng Diyos na susuportahan niya ang kanyang tapat na mga pananamba or ang kanyang mga sinasabing anak ng Diyos. Ano ang problema ang dumating sa buhay nila? So, meron tayo ditong tatlong pag-uusapan na talata na babasahin natin ngayong gabi at nawa ito ay may tanim natin sa ating mga sarili. So, ang una po, sinasabi po dito, kasama mo ako. Ano po ba yung sinasabi na kasama mo? Kasama mo ako, binabanggit ng ating Diyos. Sabi po dito sa awit 34:15, ganito po sinasabi, mga mata ni Yahweh sa katuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. At isa pa po, sabi po, nakasulat sa unang Pedro 3:12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin, ang kanyang pinakikinggan, ngunit ang masama ay kanyang sinasalungat. So, sabi dito, kasama mo ako, sinasabi ng Diyos sa kanyang mga anak kung bakit hindi sila dapat matakot. Hindi sila nag-iisa. Nakikita niya ang mga pinagdaraanan nila at nakikinig sa mga panalangin nila. Kaya para kasama na rin nila ang Diyos. So, pinatunayan po dito na sa talata na kasama natin ang Diyos. Kahit nasa man tayo, kahit anong pigdadaanan natin, kahit anuman ang ginagawa natin. Sabi nga, God is everywhere. So, kahit saan tayo lumingon, kahit saan tayo magpunta, kahit natutulog tayo, or kahit nagtatago tayo sa mga tagong lugar, pinatunayan po dito na kasama natin lagi ang Diyos. Pangalawa po, sinasabi dito sa Hebreo 13:6, kaya't malakas ang loob nating nagsasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng aking tao? Ako ang Diyos mo. Sabi po dito, tinutulungan ng Diyos ang mga anak niya na maging panatag. Ipinapaalala niya sa kanila na siya ang Diyos nila at tinutuloy sila mga lingkod niya. Kaya makakatiyak sila sa anumang ang mangyayari, kikilos ang Diyos para sa kanila. So, binigyan tayo ng assurance na ako ang Diyos mo. Kumbaga, sinasabi dito sa talata mo na siya ang bahala. Binigyan tayo ng assurance na anuman ang ating problema, pagsubok sa buhay, siya ang bahala. Ang ninanais niya lamang po ay tayo ay manalig sa Kanya pagkat yun ang gusto niya mangyari sa atin. Kagaya nga po na nakasulat sa awit 118:6, kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa akin darating. So, matibay na sinasabi dito na ang Diyos lagi nating kasama. Ang Diyos lagi nang nariyan. Ang Diyos lagi pumapatnubay sa atin. So, ano pa ang katatakutan natin? Kagaya nga po, di ba, sinabi kanina sa Hebreo 13:16 na kung ang Panginoon tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano magagawa sa akin ng tao? 'Di ba? Higit na mas makapangyarihan ng ating Diyos.
higit na mas makapangyarihan siya sa kahit ano pa man bagay dito sa mundo. So, ano ang powers ng tao? 'Di ba? Para takutin tayo, para matakot tayo. Kung binigyan tayo ng assurance na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos at hindi niya tayo iiwan. So, sabi po dito sa isa pang talata na ating babasahin sa Isaiah 41:13, sabi po dito, papatibay kita, oo, tutulungan kita. Talagang alalayan kita sa pamamagitan ng patuwid kong kanakamay. Inuulit ng Diyos ang isang ideya sa tatlong paraan na ididiin ay talagang tutulungan niya tayo. Nilarawan niya rito kung ano ang gagawin niya kapag may nangangailangan ng tulong. Inaabot niya kanyang kamay para sa kanila. So, ang ating Diyos, kahit sa anong pamang paraan, sa anumang pagkakataon, sa anumang panahon, talagang nire-reach out niya po yung kanyang kamay para sa atin. 'Di ba? Kahit nga minsan hindi natin hinihiling, pero alam ng Diyos na ibibigay niya sa atin kasi alam niya naman lagi ang the best para sa atin. So, mga ganitong instances na ano man ang ating kaharapin sa buhay, bakit tayo matatakot? Bakit tayo mag-aalinlangan? Di ba binigyan na ng garantiya ng banal na kasulatan na ang Diyos natin, hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. Yan ang pangako sa atin, noon pa man, na sinasabi ng Diyos, andyan siya palagi para sa atin. Siya ang Diyos na nag-aalalay sa atin, siya ang Diyos na nag-iigat sa atin, siya ang Diyos ni Abraham, siya ang Diyos hanggang ngayon, at siya ang Diyos sa kinabukasan at sa hinaharap. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ginagamit ng Diyos ang kanyang salita, ang Biblia, para palakasin at tulungan ang mga anak niya. Halimbawa, may praktikal na payo na mababasa sa salita ng Diyos para sa pinagdaraan ng problema sa buhay. Kagaya ng kahirapan, sakit o pagkamatay ng mahal sa buhay. Babasa po ako ng isang talata na sinasabi dito. Sabi po dito sa Kawikaan 2:6-7. Sapagkat si Yahweh ang nagkaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa ay bumubukal. Bibigyan niya ng unawa matuwid ang pamumuhay, ang tao matapat at kanyang iniingatan. So, sabi dito, pwede ring gamitin ng Diyos ang kanyang banal na espiritu o aktibong puwersa positibong puwersa para tulungan ng kanyang mga anak na makapag-isip na malinaw na hindi malunod sa problema. So, given na ang gusto kasi nakaaway natin na tayo ay matakot, tayo ay mangamba, tayo ay maging balisa sa mga problema at pagsubok natin pagdadaanan sa buhay. Pero ginaratiya po ng ating Diyos na kahit sa anumang kaparaanan, gagawa ng Diyos na kanyang paraan, sariling paraan, upang maiabot niya ang tulong at ang pagpapala para sa atin. Sabi nga dito, pwede siyang gumamit ng kanyang banal na espiritu sa anong paraan. Kagaya po ng ginagawa natin ngayong Bible study. Isa ito sa pagpapaalala na ang Diyos is nandyan, nasa atin. Papasukin lamang natin siya sa ating buhay, sa ating puso, at para pumasok din ang pagpapala sa atin. Or ano pa man bagay na gagamitin niya sa material man na bagay o sa mga hindi material, daging gumagawa ang Diyos ng paraan upang tayo ay patuloy na paalalahanan at alalayan sa ating buhay. Sinasabi po dito na ano ang konteksto ng ating binasang talatang kanina, yung Isaiah 41:10. Sabi dito, naging pampatibay ang mga pananalitang ito para sa makatapat na Hudyo na magiging bihag sa Babylonia. Sinabi ng Diyos na bago sila palayain, may mababalitaan sila na paparating na isang mananakop na tatalo sa maraming bansa at magiging banta para sa Babylonia. Matatakot ang mga taga-Babylonia at ang iba pa ang mga bansa, pero ang mga Hudyo ay hindi mag-aalala kasi pinoprotektahan sila ni Yahweh. 3 beses nga inulit sa kanila na huwag silang matakot. Huwag silang matakot. Yan ang lagi sinasabi ng banal na kasulatan at yan ang sinasabi ng Diyos. Huwag sila matakot. Kaya kahit na sinulat ito para sa tapat na mga Hudyo na maging
bihag sa Babylonia, iningatan sila na Diyos ang kanyang salita para patibayin ang mga kanyang mga mananamba sa ngayon. Kung paano tinutulungan ni Jehovah ang mga maglilingkod niya noon, tutulungan niya rin ang mga lingkod niya ngayon. So, sinasabi dito na kung ano man yung pag-iingat na ginawa ng Diyos noong unang panahon, sinasabi dito, pananakop sa Babylonia, is ganun din yung pag-iingat at yung pag-care na gagawin sa atin ng ating Diyos sa atin sa ngayon. Maging sa mga susunod at sa hinaharap. Patuloy na pinaulit-ulit na banal na kasulatan na huwag tayo matakot, huwag tayo mangamba, kasi andyan ang Diyos nating buhay. Iingatan niya tayo, alagaan niya tayo, at hindi niya tayo pababayaan man. Diba? Kaya gaya nga po nung nabanggit kanina, na bakit natin kailangan matakot? Bakit natin kailangan mangamba? Ang mga natatakot, ang mga nangangamba, mahina ang pananampalataya. Kasi yan ang gusto ng kaaway, di ba? Yan ang gusto ng dyablo, na tayo ay matakot, tayo ay mangamba, para lumayo ang loob natin sa ating Diyos. Pero hanggat tayo ay patuloy na tatakot, patuloy na nangangamba, dapat doon tayo patuloy na palakasin natin ang ating pananampalataya, palakasin lalo ang relasyon natin sa ating Diyos, at patuloy tayo magsaliksik at mag-aaral ng kanyang banal na salita. Higit sa lahat, manalangin tayo ng manalangin. Magkaroon tayo ng personal communication with God. Quiet time. Kung may mga pagdadaanan kang problema sa buhay, kung may mga bagay o sitwasyon kang kinakatatakutan sa buhay, is dapat mas patatagayin natin, mas pag-iktingin natin ang pakipag-ugnayan sa Diyos. So, kagaya nga po ngayon, let's say, kung ano man yung pagdadaan ng takot sa buhay. Isang example na dito, mabanggit ko na lamang, mag-uundas na. So, usong-uso yung mga katatakutan, mga kwentong kababalaghan na we as a Christians, hindi naman natin gano'n na-acknowledge. So, yan, ang daming palabas na katatakutan, kababalaghan, and may mga party sila, may mga events sila na related sa mga kababalaghan, katatakutan. Mapapansin nyo naman, nagko-costume na nakakatakot, at nagkakaroon ng party, Halloween party, something like that. Hindi naman natin acknowledge yun. So, nakakatakot literal. Pero sa ibang tao, kasiyahan yun. Pero tayo sa ating Kristiyano, hindi natin na-acknowledge yun. Mabanggit ko na lamang din, bago tayo magtapos ngayong gabi, ito ay maiksing devotion lamang, maiksing usapin na lamang, sana magkaroon tayo ng personal time, magkaroon tayo ng prayer time, lalo higit ngayon na palala ang sitwasyon natin dito sa mundo. So, bawat isa sa atin, aminin natin, may kanya-kanya tayong takot sa buhay. May kanya-kanya tayong mga kababalaghan na pinagdadaanan. May mga kanya-kanya tayong agam-agam o pagkabalisa na iniisip natin sa ating sarili na lubos nating binibigyan kabahala. Pero alam naman na ang gusto nga ng Diyos is lumapit lamang tayo sa Kanya. Diba? Alam kasi ng Diyos ng pagdadaanan natin sa buhay at pagdadaanan para natin sa mga susunod na araw sa ating buhay. Pero, ang gusto ng Diyos is tayo ay lumapit sa Kanya. Tayo ay manalig sa Kanya na anuman ang pagdadaanan sa ating buhay is isuko natin at hinga natin ng tulong sa ating Diyos. Ngayong gabi, bago po ako magtapos, is nice ko lamang mag-iwan ng isang siguro usapin sa mga groupings at after netong topic is nawa ipag-pray natin sa kanya-kanya mga grupo at ang tanong po ngayong gabi, sabi po dito, ano yung mga bagay o mga sitwasyon or ano pa man sa iyong buhay ang iyong kinakatakutan? Pangalawang tanong, paano nyo ito sosolusyonan o paano nyo ito bibigyan na lunas yung mga takot nyo?
So, nawa, ang pagpapala ng ating Diyos ay sumating lahat ngayong gabi sa ating pag-uusap at maging sariwa, maging alaala pa rin sa atin na anuman ang pagdadaanan, anuman sitwasyon na ating kakaharapin at hinaharap ngayon. Lalo, hindi maganda ang kalagayan natin is huwag tayo matakot. Huwag tayo matakot kasi nandyan siya lagi sa atin. Nandyan siya, nandito siya sa ating puso. 'Di ba? Andiyan ang ating Diyos na buhay. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Ang kanyang salita, ang kanyang pangako, ang magiging tanging sandigan natin. Purihin ang Panginoon ngayong gabi sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Muli, isang magandang gabi po at isang mapagpala na araw po ng Biyernes para po sa ating lahat. God bless po and maraming salamat po sa ating lahat.